Sugod sa amin at turo, ang samay yakap sa banal na Trinidad, sa Diyos Ama, Diyos Anak, at sa Diyos ng kaharian. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinatapos natin ang buwan ng Mayo sa pamagitan ng ating banal na misa sa pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Pinagdiriwang natin ngayong linggo ang banal na kapistahan ng Diyos na Santatlo, ang Santissimo Trinidad. We are celebrating the feast of the Holy Trinity. Ito'y hindi lang basta't paniniwala natin. Di lang tayo nagdadasal sa Santissimo Trinidad. Pero ito ay isang misteryo. Ang Diyos na Santatlo ay mismong buhay natin. Dahil sa Diyos Ama, nagawa ang mundo, nagkaroon tayo ng buhay. Dahil sa Diyos Anak, naligtas tayo sa ating mga kasalanan. At dahil sa Diyos, Banal na Espiritu, tayo'y nagiging banal, tayo'y napapalapit muli sa Diyos. Sa maraming beses na kung saan tayo mismo ang lumayo sa Diyos, tayo'y nanatiling nag-isa, mas pinili natin ang kadiliman, ang kamalian. Tayo magsisi, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos. Para minsan pa tayo'y makitang karapat-dapat, makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na ang makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maaga. Panginoon, mabaga. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maaga. Panginoon, Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hain ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw
ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa akin, ikaw lang amang manal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, pinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalataya amin ngayon pinagdiriwang, pagkaloob mo aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan. Sa aming sambahin lubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, tumapyas si Moises ng 2 bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan. Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, "Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat." Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain
magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway subayin niyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakila ang amang mahal anak, Espiritong banal noon, ngayon, kailan paman. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Pakigreet nyo naman po mga katabi nyo, God is good. God is good. Sobra-sobra. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tanong ko lang po sa inyo, sino ba ang Diyos para sa iyo? Ano ang Diyos para sa iyo? Natanong nyo na po ba ito? Do you reflect on this question? Pinagmumunihan niyo po ba ito? Sabi po kasi ng isang kakilala ko, naniniwala po daw siya, ang Diyos, babae. God is a woman. Do you agree o disagree? Bakit daw po? Kasi tingnan niyo po yung katangian daw ng Diyos, parang babae. Una,
ang Diyos, kamukha daw po ng babae, hindi daw niya makalimutan lahat ng ginagawa mo. Di po ba? Kaya nga po yung mga babae, may major sa history. Palagi na lang po, inuungkat yung nakalipas. Amen? Pero pangalawa, kamukha din daw po ng mga babae, ang Diyos. Palagi kang pinaparusahan, palagi kang sinasaktan. Pero, pag sinaktan ka, sasabihin, mahal ka niya. Di po ba? Aminin. Tanong ko po, sino pong madalas namamalo? Babae o lalaki? Sino pong madalas nangungurot? Babae, lalaki? Nanay, tatay? Oh, tahimik yung mga babae. Ayaw magsalita. Ano pong ibig sabihin yan? Guilty? Ang tanong po, kayo, ano pong tingin nyo sa Diyos? Sino ba ang Diyos? Bakit po mahalagang sagutin natin ang tanong na ito? Tandaan niyo po ito, dahil ang tingin natin sa Diyos nakakaapekto sa ating nararanasan. Our idea of God affects our experience in life. Unawain niyo po, kung mali ang pagkakakilala mo sa Diyos, magiging mali din ang direksyon mo sa buhay. Kapag akala mo ang Diyos, galit palagi, mabubuhay ka din, puno ng takot. Di po ba? Kapag akala mo ang Diyos, parang ATM lang, nagbibigay ng pera sa'yo pag kailangan mo. Magdadasal ka kapag naghihirap ka lang. Di po ba? Kapag akala mo ang Diyos, walang pakialam, nawawalan ka ng pag-asa sa gitna ng iyong mga problema. Kapag akala mo ang Diyos, tagapagbigay lang sa'yo ng blessing, madidismaya ka agad kapag ikaw ay naghihirap. Pero kapag nakikilala mo ang Diyos bilang Ama, magkakaroon ka ng kapayapaan. Kapag nakikilala mo ang Diyos ay tagapagligtas, matututo kang bumangon sa gitna ng iyong mga pagkakasala. Kapag nakikilala mo ang Diyos ay pag-ibig, matututo kang magmahal at magpatawad kahit na masakit. Dahil ang tingin mo sa Diyos, nakakaapekto yan sa tingin mo sa iyong sarili, sa iyong kapwa, at sa iyong buong buhay. Kaya nga po, ang pinakamahalagang tanong sa buhay ay hindi lang yung kung anong trabaho mo, magkano ng pera mo, kumusta ka na sa buhay. Isa sa pinakamahalagang tanong po ay sino ang Diyos para sa iyo. Because the more that we understand God, the more we will understand ourselves. The more that we know God, the more that we will know what to do in our life. Ngayon po linggo, inaalala po natin ang Diyos bilang santatlo. Our God is a Trinity. Meron po tayong isang Diyos, tatlong persona. Hindi po ito mathematical problem. Ito po ay isang misteryo, isang hiwaga ng ating buhay. Mahirap pong unawain talaga kung sino ang Diyos. Kasi nasa loob tayo ng Diyos. Kamukha po nung isang batang isda, nagtatanong po sa kanyang nanay, Nay, ano po ba ang dagat? Hindi po ito maipaliwanag ng inang isda kasi nandun na siya sa loob ng dagat. Di po ba? Hindi kayang matarok ng ating mga isipan ang misteryo ng santatlo. Kahit na gaano ka kapatalino, kahit na marami ka ng librong binasa, mananatili pa rin malalim ang Diyos kesa sa isip mo. Pero tayo po ay nagpapasalamat dahil sa mga pagbasa po natin ngayon, unti-unting pinapakilala sa atin, sino ba itong Diyos nating sinasamba? At ano ba dapat ang maging pamumuhay natin bilang mga nananalig sa Kanya? Una po, meron tayong isang napakabait na Diyos. This is what we hear in the first reading. God introduces Himself to Moses. At ano pong sabi ng Diyos? That He is merciful, He is gracious, He is slow to anger, He is rich in kindness, He is faithful. Wow!
Ang sarap pong pakinggan, no? Na meron tayong Diyos na hindi mainitin ang ulo. Meron tayong Diyos na hindi bugnutin. Meron tayong Diyos na hindi nagtatanim ng galit. Pero ang tanong, bakit hindi ba magagalitin ang Diyos? Paano tayo matuto sa Kanya? Paano siya nananatiling mapagmahal kahit na tayo mga taong paulit-ulit nagkakasala? Bakit hindi siya nagsasawa sa atin? Simple lang po ang sagot. Dahil alam ng Diyos, paghiwalayin ang tao sa kanyang kasalanan. God is slow to anger because He knows how to separate the action from the actor. God condemns the sin, but not the sinner. Tayo po kasi mga tao, kapag nasaktan tayo, madalas, pati yung pagkatao ng tao, sinusumpa natin. Di po ba? Kapag nagkamali yung asawa mo, sasabihan mo siya, wala ka talagang kwenta. Kapag bumagsak yung anak mo, ang sinasabi ng iba sa inyo, ang tamad-tamad mo talaga. Kapag nagkasala yung tao, ang bilis nating humusga kesa sa umunawa. Di po ba? Pero ang Diyos, iba. Kapag tumitingin ang Diyos sa atin, hindi lang niya nakikita yung ating kasalanan. Nakikita din niya ang ating paghihirap. Nakikita niya ang ating mga takot. Nakikita niya ang ating mga struggle. Nakikita niya yung kabutihan na meron pa rin sa atin gitna ng ating mga kasalanan. Kaya nga si Jesus, di ba? Nung nakapako sa krus, anong sinabi niya? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Hindi naman po dininay ni Jesus yung mali na ginawa ng mga tao. Pero hindi siya sumuko sa mga tao. Mga kapatid, ito po ang problema ng mundo. Marunong kasi tayong agad mag-cancel. Hindi tayong marunong mag-heal. Marunong tayo agad humusga, pero hindi tayo marunong magmahal. Isang pagkakamali lang, ina-unfriend na natin yung tao. Isang kahinaan lang, sinisiraan na natin siya. Isang kasalanan lang, nawawalan na tayo ng pag-asa doon sa tao. Pero hindi po ganyan ang Diyos. Kapag tumingin siya sa makasalanan, nakikita niya, hindi lang yung dumi, kung hindi yung posibilidad na pwedeng magbago ang tao. Kaya nga po mga kapatid, kung gusto mong maging banal, matuto ka naman doon sa pamamaraan ng Diyos. Separate the sin from the sinner. Condemn the sin, but not the sinner. Pwede naman pong itama yung mali na hindi mo naman hinawasak yung tao. Di po ba? Pwede ka naman magsabi ng katotohanan na merong pagmamahal. Pwede kang magalit na hindi ka nananakit. Amen? May kabutihan pa ring nakikita ang Diyos sa iyo, sa ibang tao. Kahit na minsan, hindi natin nakikita ito. Pero pangalawa, pinapakilala sa atin, sino ba ang Diyos? Meron tayong isang Diyos na marunong makisama. Ito pong ating narinig sa pangalawang pagbasa. Narinig po natin ang napakagandang pagbati ni San Pablo. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Balikan niyo po yung isang salita doon, napakaganda, fellowship. Ibig sabihin, ang Diyos natin ay Diyos na nakikipag-ugnay. Meron tayong Diyos na nakikisama. Meron tayong Diyos na hindi nag-iisa. Ama, Anak at Banal na Espiritu magkakaiba, pero hindi naglalamangan. Nabubuhay sila sa perpektong pagmamahalan at pagkakaisa. At dahil po, nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi dapat tayo namumuhay na nag-iisa. Di po ba? Kaya nga po, isa sa pinakamasakit na karanasan ng tao, hindi naman po yung kahirapan. Hindi po yung may sakit ka sa iyong pangangatawan. Isa sa pinakamahirap, pinakamasakit, pinakamalungkot na karanasan, ano po?
yung nag-iisa ka. Di bali nang wala kang pera, basta't kasama mong iyong pamilya. Di po ba? Di bali na meron ka sakit, pero kung nandyan naman yung asawa mo, nandyan yung mga anak mo, makakayanan mo kahit na cancer pa yan. Di po ba? Kaya nga po, ito yung isang dahilan ng mga nagsusuicide ngayon. Napansin niyo po, karamihan sa mga nagpapakamatay, may kaya, may impluwensya, may pera naman. Kasi ang problema ng tao, hindi lang kakulangan ng pera. Ang talagang problema ng tao, kakulangan sa pagmamahal at koneksyon. Baka hindi niyo po alam ito. Marami po sa population ngayon sa Japan, matatanda. Kakaunti po, pinipili kasing mag-asawa. At dahil po dito, kakaunti din po yung mga nabubuntis at nanganganak. Kaya marami pong tao doon sa Japan, tumatanda pong mag-isa. Madalas nga daw po, natatagpuan nila yung mga senior citizen. Patay na doon sa kanilang mga tahanan, doon sa kanilang mga kwarto. Makikita niyo po, nalusaw na yung katawan ng tao. Ilang linggo na yung nakaraan, ilang buwan na pala, patay yung tao. Pero ang pinakamasakit, ito po. Wala mang nakapansin, wala na sila. Tinatawag po nila ito sa Japan, kodokushi. Ibig po sabihin, lonely death. Nakakalungkot isipin, di po ba? Modernong bansa, asensado naman sila, mayaman sila, maraming teknolohiya, meron po silang pera, maayos ang sistema, kakaunti ang korupsyon. Pero maraming mga tao, walang kasama, nalulungkot sila. At mga kapatid, hindi lang naman po sa Japan nangyayari ito eh. Marami pong mga tao ngayon, buhay nga, pero emotionally dead. Minsan, pansinin niyo po, punong-puno yung iyong contact sa cellphone. Marami po sa atin, may friends sa Facebook, di po ba? Pero natatawagan mo ba yung mga yon? Sino yung pwede mong makausap dun sa mga yon kapag meron kang problema? Maaaring isa, dalawa, pero isipin mo, ang dami mong contact, ang dami mong friends, eh wala namang kumukumusta sa'yo, wala ka namang makausap ng mabuti. Di po ba? Madalas katabi mo nga kapamilya mo, pero magkahiwalay naman yung puso nyo. Kaya napakahalaga po ng mensahe ng San Tatlo. Kahit na magkakaiba sila, hindi sila magkakahiwalay. Ang Diyos natin ay communion, relasyon, fellowship. At kung ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos ng pakikipagkapwa, sana wag ka naman selfish. Amen? Hindi po kasi bagay sa isang Kristiyano yung walang pakialam sa iba. Amen? Mga kapatid, ang totoo pong impyerno, hindi naman yung maraming apoy. Ang totoong impyerno ay yung isang buhay na mag-isa ka at wala kang kasama. Wag po nating hayaan ng ating mundo ay puro koneksyon pero walang communion. Sana tayo po ay maging instrumento ng fellowship ng Diyos. Matuto ka namang makinig sa iba. Mag-usap po tayo. Tigilan muna yung pagdedebate, pag-aargue, pag-aaway. Dahil minsan, baka dyan sa simpleng presensya mo lang, nagpapalakas yan sa isang taong pagod na at gusto ng sumuko. Maging mukha ka ng Diyos sa San Tatlo, makisama ka sa iba. Pero pangatlo po at kahuli-hulihan, ang Diyos po natin ay mapagmahal. Yan pong pinapahayag ni San Juan sa kanyang ebanghelyo. For God so loved the world, He gave His only Son, not to condemn us, but to save us. Ibig po sabihin, kapatid, meron po tayong Diyos marunong magsakripisyo. At tandaan niyo po, mga kapatid, ang sakripisyo ay ang pinakamalakas na wika o lengguwahe ng pagmamahal. Don't forget that. That sacrifice is the greatest language of love. Kapag walang sakripisyo, hindi pa tunay na pagmamahal yan. Di po ba? Alam na alam mo, mahal ka ng isang tao kung handa niyang ibuwis lahat, mismo ang buhay niya para sa iyo.
meron pong isang napakagandang award-winning photo. Nakuha po nila doon sa Africa. Ito po ay isang larawan ng mother gazelle. Parang isa pong usa. Meron pong 3 cheetah. Kinakagat, kinakain yung katawan ng gazelle. Ang kwento po ng photographer, nakita po niya, yung nanay, sinakripisyo niya yung sarili niya para yung 2 anak niya makatakas doon sa mga predator, doon sa mga cheetah. Mabilis naman po yung nanay na gazelle eh. Kayang-kaya po niyang takasan yung mga cheetah. Pero kung tatakbo daw siya, paano na lang yung mga anak niya mag-iiwan po? Silang kakainin ng mga cheetah. Kaya ito pong ina, anong ginawa? Huminto, nagpaiwan, nagpakagat, nagpakain. Sinakripisyo niya mismo ang buhay niya para sa mga minamahal niya. At makikita niyo po, hanapin niyo sa internet yon, yung larawan, yung picture po nung nanay, nakatingin po siya sa malayo. Hindi po niya pinapansin yung sugat, yung sakit, yung paglalapa nito mga cheetah. Nakatingin po siya sa malayo, binabantayan niya yung mga anak niya. Para bang nagpapasalamat po siya sa Diyos na yung mga anak niya nakaligtas. Hindi po ba yan ang tunay na larawan ng pagmamahal, pag-aalay, pagsasakripisyo? At di ba, ang dami po mga magulang, ganyan ang ginagawa. Pinagpapalit nila ang mismong saya nila para maging masaya lang ang kanilang mga anak. Merong mga tatay, kahit nabasag po yung kanilang mga cellphone, basta't naka-iPhone lang yung kanilang mga anak. Meron po mga nanay, nagtitiis na kinakain, itlog lang, biskwit, cup noodles, para yung mga anak nila makapag-Starbucks. Meron po mga ama, kahit na pudpud na po yung kanilang mga sapatos, basta't makabili sila maayos at branded na sapatos o rubber shoes para sa mga anak nila. Meron mga nanay hindi bumibili ng gamot, basta't makakain lang ang kanilang mga anak. Meron din po mga lolo, kahit nahirap maglakad, patuloy pa rin po naghahatid sa kanilang mga apo sa paaralan. Ilang mga magulang yung nagtitiis na huling kumain, basta't masiguro lang nila busog yung kanilang mga pamilya. Naisip na po ba natin na kaya ikaw ay nakakatawa, nakaka-enjoy ngayon? Dahil merong mga ibang tao, pinili nilang mapagod, lumuha para sa iyo. At ito pong totoong pagmamahal, di po ba? Ang pagnanais mo, ibigay lahat-lahat para sa iyong minamahal. Hindi ka totoong nagmamahal kung hindi ka pa handa, todo-todo, na ibigay mo ang lahat para sa minamahal mo. Don't forget that, my dear friends. The measure of true love is the readiness to give everything to your loved one. At hindi po ba, yan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa Kalbaryo? Pwede naman siyang bumaba doon sa krus. Pwede naman po niyang piliin na mamuhay na masarap. Pero nanatili siya doon sa krus para mabayaran niya ang utang ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, yan po ang tunay na pag-ibig. Yung kaya mong masaktan para ang iba ay mabuhay. At dito din po tayo hinahamon ng Diyos. Matuto ka sanang magsakripisyo para sa iba. Dahil kapag nagsakripisyo ka para sa iba, nagiging kahawig mo ang Diyos. Kapag nagsakripisyo ka para sa iba, nagiging banal ang iyong kaluluwa at pinagpapala ang iyong mga minamahal. Mga kapatid, sa gitna po ng mundo, naway maging mukha tayo ng awa, pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo tinatawag ng Diyos para maging tama lang, tinatawag tayo ng Diyos para magmahal. Tandaan niyo po ito, the holiest people are not those who never failed, but the holiest people are those who know how to love even after being hurt. Ngayon pong kapistahan ng Banal na Santatlo, wag po nating kalimutan kung sino ang Diyos. Siya'y mabait, siya'y marunong makisama, siya'y nagsasakripisyo. At ang pinakamagandang paraan po
para parangalan natin ang Diyos sa Santatlo ay hindi lang po sa paggawa ng sign of the cross. Kasi kahit na tawagin mo ang pangalan ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo, pero kung hindi ka naman nagbabago, kung marumi pa rin ang puso mo, wala pong kwenta yan. Ang pinakamagandang uri ng pagsamba sa banal na Santatlo ay yung pagiging kamukha at kawangis ng Diyos. Naway ikay mapuno ng pag-ibig, naway makiisa ka sa iba, at naway matuto kang magmalasakit. At sana pag-uwi po natin ngayong araw, hindi lang natin masabi, merong Diyos. Kung hindi maipahayag natin, ang Diyos ay buhay na buhay sa aking puso. Yan, naway ang pagpapala ng Diyos sa Santatlo mapasa inyo. At naway kayong maging daan ng kanyang pagpapala sa buhay na ito hanggang maidala kayo sa buhay magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon ipahayag natin ang ating pananampalataya, ating sabihin, sumasampalataya ako Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpagkasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pariritot, maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. puspos ng utang na loob sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Tawagin natin ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo at sabihin, Banal na Santatlo, panibaguhin, tubusin at pabanalin kami sa iyong pag-ibig. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, nawata ng kanyang mga kasapi sa pamamagitan ng pagdadamayan at pag-ibig ay magpatunay sa hiwaga ng kabanal-banalang Santatlo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating bansa, naway pagyamanin ng banal na Santatlo, ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, ang ating pakikipagkapwa at malasakit sa isa't isa sa kanilang pamamagitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga Kristiyanong mag-anak, palalimin nawa ng banal na Santatlo ang kanilang mga pag-iibigan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming lumikha, anak ng magliligtas at Espiritu Santong aming gabay, pabanalin kami sa pag-ibig, kasihan kami ng biyayang maging tapat sa simbahan na siyang larawan ng Diyos sa Santatlo. Sa iyo, Ama, Anak at Espiritu Santo, ay ang pagpupuri at walhati magpa sa walang hanggan. Amen. Diyos, tanggapin mo
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihahanda. Ngayon aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na gayon nasa dambana. Kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mo, pinapahiwatig upang aming panaligan, ay siya rin namang sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong Banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihan taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Diyos Ama sa langis, makapangyarihan, ang lumikha ng sanlibutan, iyong bayan ay nagpapasalamat sabay papalamong bigay. O Diyos anak, Jesucristo, ang mabuting pastor. Dugo mo'y ang siyang humugas sa aming sala. Ang katawan mo'y handog ring alay, amin ngayong tinatanggap. O Diyos Espiritu Santo, ang sugo ng Panginoon. Buong sa tao'y maging gabay at patnubay, pag-alapin sa inilang paranalin at ang pag-ibig sa Diyos.
Lumuhod po tayo para sa panalangin, para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid nating humihingi ng mabilis na kagalingan. Inihiling namin ito sa makapangyarihan ngalan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Alawin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa namang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan. Tang aming pagsamba na may pananampalataya, lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po kami nagpapasalamat sa inyong lahat, ating mga followers na nakasalo sa ating banal na misa ngayong pong linggo. Palakpakan po natin sila. Thank you very much po sa inyong lahat. Mahalaga po na kilala natin ang Diyos. Dahil kung sino ang Diyos para sa iyo, makakaapekto yan sa iyong karanasan. Your idea of God relates to your experience of life. Nung bata po ako, kala ko ang Diyos Santa Claus. Nagbibigay ng regalo. Maaring yung iba din po sa inyo, di ba? Ganyan yung iniisip. Kaya nga, pag Pasko, tinatapos yung simbang gabi, nagwi-wish. Pero tingnan yung epekto nun. Kapag hindi ka pinagbigyan ng Diyos doon sa wish mo, sumasakit ang loob mo. Di po ba? Yung iba, ang tingin sa Diyos, pulis. Kaya nga palagi natatakot, nangangamba. Hindi po natin kailangan manghula sino ang Diyos. Dahil malinaw ang banal na kasulatan, ang salita ng Diyos kung sino siya. First, God is merciful, God is good, slow to anger, gracious, and faithful. Yang assignment ko po, unang-una, bawal muna ang mainitin ang ulo. Amen? No? Bakit mainit yung ulo mo? Kasi gusto mo ikaw yung control. Ikaw yung humahawak sa lahat. Di po ba? Be careful when you want to hold on to everything, when you want to direct everything. That is pride talking. Pinapasukan ka na ng masamang espiritu. Your life is a gift. Kaya nga palagi ka magpasalamat sa Diyos para hindi ka madaling uminit ang ulo, para wag kang mamersonal. Separate the actor from the action. Kung nagkamali siya ng action, ibig sabihin kulang pa sa practice yung actor. Di po ba? Kulang pa sa ensayo yung actor. Di po ba? So, wag kang agad maghusga. Wag mo agad condemn yung tao.
pagpasensyahan mo siya. Lalong-lalo na kung mahal mo siya. Amen? Bakit pagdating sa ibang tao, ang dali-dali natin magpasensya, magpatawad? Bakit po mismo sa mga kapamilya natin, di ba? Tagal-tagal na hanggang ngayon, kinikimkim mo yung sakit ng loob mo sa kanila. Buti pa po sa McDo, pag nagkamali sila ng order mo, bumabalik ka sa McDo, di po ba? Pero minsan lang nagkamali, yung kapatid mo, asawa mo, kamag-anak mo, ayaw mo na siyang kausapin. There's something wrong with you. Makamali yung Diyos na sinasamba mo. Our God is slow to anger. Pero pangalawa, ang Diyos po natin ay marunong makisama. Meron siyang fellowship, merong communion. Ibig sabihin ng communion, malalim ang ugnayan. Yan yung kailangan natin ngayon. Kahit na iba-iba yung opinion natin, at the end of the day, iisa po tayo. Kaya, pangalawang assignment po pagdasal po natin ang ating bansa. Habang tumatagal, palala ng palala, yung ating mga hidwaan. Wag po sana tayong mahiwalay. Sana wag tayo mag-away dahil lang sa politika. Magkakaiba man tayo ng tingin, pero at the end of the day, Pilipino lahat tayo. Tayo'y lahat anak ng Diyos. Amen? So please, pray for our country. Pray for our politics. Amen? Pero pangatlo po, ang ating Diyos ay mapagmahal. At ano pong pagmamahal? It is sacrifice. Remember, the greatest language of love is sacrifice. Kung hindi ka handa na ibigay mo todo ang iyong sarili, huwag ka magmahal. Kaya nga, mahirap, masakit ang pagmamahal kasi wala kang tinitira sa iyong sarili. Pero para makapagmahal ka, kailangan magpaturo ka, magpapuno ka sa Diyos. Masakit ang nagmamahal, pero masarap nagmamahal. Di po ba? Sana maging totoo, tama ang iyong pagmamahal. Kaya pangatlong assignment ko po, make a simple sacrifice this week. Konti lang. Kung tayo pong lahat, meron tayong ginagawang konting pag-aalay. Ang dami po nating mababasbasan. Ang dami po nating matutulungan. Huwag ka munang bibili ng sigarilyo. Huwag ka munang bibili ng Starbucks. Huwag ka muna masyadong maluho. Tigilan mo muna yung online gambling mo. Konting sacrifice naman. At makikita mo, meron kang mababasbasan. At yung binibigay mo, babalik sa'yo, siksik, liglig, umaapaw. Amen? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
sa